May magandang announcement May malupit na announcement. Unya-unya. Easy. Ito, lalabas na. OJ, PMP, CIDG, DILG. Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PMP, but at one point, sila na lang. Kami tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement katulad nung sa CIDG na imbestigahan daw si Robin at kami doon sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nun mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So, paano naging pagtakas yun at paano naging krimen na tulungan siyang makalabas? So, kung iimbestigahan nyo ang buong Senate at majority, kailangan yung imbestigahan ng Chief PNP at SILG kasi sila mismo nagsampi, wala namang warrant pa i-serve So, it's getting crazy. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Let me backtrack Nung natanggal po last year si Senator Cheese Escudero, lumabas si anyone but cheese. Anyone but cheese. Pumayag na si kanina, Senator Loren. Nung February po, iupo po namin si Senator Loren. Doon Ayan. nagsimula yung mga pressure. Di ba sinabi natin yan? Sabi ko sa inyo, may talaba tayo dyan. Sinabi natin si Senator Loren ng napipinta nun kasi hindi para bagang give and take. At least si Senator Loren hindi mo na masasabing talagang Duterte yan. Kasi ito siyempre si Senator Cayetano naging vice president ni Tatay, di ba? Kaya ang compromise dapat noon si Senator Loren. Doon po na narinig namin na kasama sa deal yung mga kaso. Sinabi anyone but Loren. Pag upo ko naman, anyone but Cayetano. To be fair, hindi ko narinig sa Malacanang yan. Narinig ko sa mga kasama natin sa 11. And so far, since May 11 to now, what have we done but try to talk about the bigger picture? To talk about crisis, to talk about values, to talk about God in government, to talk about unity. Bakit tayo takot na yung majority na to ay gawin namin ang aming trabaho? Wala naman kaming tinatarget Hindi katulad nung inyong dating majority na talagang tinarget ang Senado para pababain yung rating. Again po wala dapat kaktapan. Wala dapat po from the President, the Vice President, Senators, managot ang dapat managot. Kaya mag-repent na yung mga dapat mag-repent. Pero sobra po naman ata na lahat na ng sisi binibintang sa ilang tao o ilang partido lang. Bakit po ba? Yung taas ba ng presyo ngayon, pagtaas ng gasolina, yung kawalan ng trabaho, handling ng mga cases ng OFW, yung flood control, yan po ay sisisihin nyo sa opposition, yan po ay sisisihin nyo sa majority ngayon. So anyway, that's your privilege. Let's have the hearings, then let people judge. And yun ang advice to sa 11. Maghanda na rin, mag-attend kayo. So rather than spewing out venom, calling us names, yung basura kasing kinatapon nyo, babalik din sa inyo, di ba? So kita nyo, yung mga tinawag din na names before is now all over the internet. Rather than debating, the Tuesday night should not have ended that way. There's no need for the walkout. It would have fitted us hours. Maka nga Monday o Tuesday pa matapos ang debate sa daming gusto magsalita. Ang problema, you refuse to listen to us. So, let me talk about many more things. Now, what are the important numbers? Why we have to think about our democracy? Why good governance is important? I'll talk about that sa weekend, no? But importante, tonight, matulog kayo, nalalaman, meron kayong gobyerno na hindi sunod-sunuran lang. Meron kayong Senado na lalaban. Meron kayong Senado na hahanapin ang katotohanan. May mga senador sa majority na handang makulong, ilaban lang yung kanilang prinsipyo na independent ang Senate. Tuloy-tuloy po ang intriga, kaya tuloy-tuloy din po ang meeting namin. But our country is worth it. So if you ask me what did you do for us, pray for us. Pray that we stick together, that this majority will be given a chance.
But pray then, di ba? Na walang cover up kahit sino man. Di tayo pwedeng parang fraternity sa college na pag may rumble na, wala na akong pakialam kung sino tama at mali. Kasa't kambihan na lang yung brad natin kasi rumble na. Hindi po. Mm. If we love that, if we love our country, if we love the Senate, hindi pwedeng blind ang ating pagsuporta sa kahit anong grupo, no? So say a prayer, and habang may oras pa, yung gumagamit ng reins of power, no, for their own purposes. You know, this kind of miscalculation, sabihin nyo, may makukulong, may makakasuhan, we can make your life living hell. You know, again and again in history, it led to how it ends, di ba? So dapat po, you know, we work towards having the righteous rule. So does that mean palitan ng palitan? Hindi po. Pray for those who nakaupo. Kasi kahit naman po yung apostles di ba? Si Apostle Paul was killing Christians. Nagamit ni Lord. So ang dami-dami kong example kung saan ang tao na hindi righteous ay pwedeng maging righteous by simply repenting, asking God for revival, restoration, asking God na manilaw ko ano tama at mali. Let me end on a positive note. We're willing to work with the 11. Sila lang naman nagsasabi na this will not work unless tanggalin niyo si Cayetano. Kung ako lang problema, no problem. Ang problema, pangatlo na ako Anyone but Escudero, anyone but Ligarda, ngayon anyone but Cayetano. So sinong susunod? Basta't hindi sunod-sunuran sa inyo at sa agenda nyo. Yon. Alam mo, ito don't take it personal, kayong minority. Don't take it personal. Hindi naman kayo Meron talagang diyan sa Malacanang na pag hindi yung sunod-sunuran sa kanila ang Senate President, tatanggalin nila. 'Di ba? Bakit? Again, alam natin kung bakit. Ayaw matunton o mabanggit ang tunay na mastermind. Tunay na mastermind. Hindi yung grandis ni Remulla na mastermind Hindi yon. Yung tunay. Dinideny nila na may agenda na palitan ng konstitusyon. But the reality is, in 2023, di ba, mutik na matuloy ito si 23 and 22, 24, di ba, itutuloy na talaga yung PL Di ba? So, hindi mamatay-matay yung mga issue na to because meron ko talaga. So, yung corruption, we can change as a nation. But we have to expose and we have to punish the right people. Good afternoon. Have a good weekend. And whether tomorrow or Sunday, I'll talk about more details. Again, pray for the majority and abangan. And sana po yung mga witnesses, lakasunupulok nyo rin. No, sama-sama po. Basta ang kailangan lang, hindi pwede mag-witness yung magsisinungaling. Yan. Magsabi lang po parati ng totoo. Ayan. God bless you po, Bilang Happer. Ayun. At in-announce din po ni Cayetano sa isang, I think it was his, I don't know kung sa Senate post ba yon, pero in-announce doon, may lumabas na balita na magkakaroon ng subcommittee na mag-aayos ng sama-sama pagdating mo sa flood control. Bakit wala dito yun? Ayan a Blue Ribbon Subcommittee will be formed para sa flood control. Senator Marcoleta will issue the notice on Monday para tuloy sa Thursday ang flood control hearing. It will be impartial. We want the truth to come. So I'm inviting the whole public, bantayan nyo ang Senado. So hindi lang Blue Ribbon ang mag-aano dyan, tawag dito, ha-handle nitong flood control controversy. Kung hindi po yung entire subcommittee na nasa ilalim po ni Marcoleta. So napakaganda ho nitong nangyari na ito. Palakpakan natin. Nung una kasi, ito kwento dyan. Gusto niyo ng totoong kwento? Yung walang halong bullshit. Gusto niyo yung totoong kwento? Nung una talaga, makwento na lang natin kay baka sabihin na, ang daldal mo ba? Hindi, ang una talagang kwento nun, parang compromise yan si Marcoleta kaya hindi siya gagawing Blue Ribbon Committee. Para to retain the leadership. Bakit? Pinag-agrihan supposedly.
Para mas mahirap naman yung gawin yung Blue Ribbon Committee chairman si Marcoleta, tapos mawala yung leadership sa majority. So compromise. Okay. Kaya lang, hindi sila tumitigil. Ang minority hindi tumitigil agawin ang leadership. To the point, hindi ko alam kung kakuntsaba din ba sila sa pagka-aresto kay Jinggoy, pero gayon pa man, talagang gusto nilang kunin ang leadership ng Senate. So, maybe that's the reason why, ganun, parang ganun ang nasa isip siguro ni Senator Cayetano. Ganun. Okay, sige. Gawin na natin na subcommittee, sama-samang mga committee at ang mag-head, walang iba kung hindi si Marcoleta. Ayaw nyo palang compromise. O sige, eto na, si Marcoleta na. Siya na ang mamumuno ngayon sa flood control